Pakinggan po ninyo itong tugon, sagot ni Rodrigo Duterte, dating Pangulo, dito sa mga balitang warrant of arrest at sa kanya daw patong-patong na mga kaso na kanyang kinakaharap ngayon. Dito pakinggan natin sandali kung ano kanya sinasabi. Okay? So, online na naroon na raw siya. May pag-amin pa itong mama eh. Mamin. Nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Yeah, no? Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na yung hinahabol ng mga Kaya no, nagmura pa. ano man ang kasalanan ko. Ayan, no? Ako'y raw yung ito ganito na lang. O sa ito. Assuming na totoo. Ayan, no? Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Ayun. Para sa sarili ko? Parang pag-amin niya. Kung totoo daw. Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak? Handa raw siyang magpahuli. Ayan, no? Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa eh. Hulihin tayo, kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo. Ayan, nanghingi pa. $5. Unang hingi pa ng pera. Para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento. Katabi ni Rizal. Ano, bayani ka? Si Rizal may hawak na libro eh. Akin. Baril. Ayun. Si Attorney Cristina Kanya raw Conti, ang ganon. ICC Assistant to Counsel na humaling sa ICC na imbestigahan ng Duterte drug war, sinabing naghihintay pa raw sila ng kumpirmasyon mula sa ICC kung may warrant na nga o naipadala na ito sa ating gobyerno. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, handa ang gobyerno sakaling may inilabas ngang arrest warrant para sa dating Pangulo. Paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, wala pang kumpirmasyong may nilabas ng arrest warrant. Pero kapag humingi raw ng tulong ang Interpol, kailangan daw sumunod ng Pilipinas. Ayun na. Wala pa rin impormasyon ng PNP sa ICC warrant at House Quad Committee na nag-iimbestiga sa drug war. Gayon din ang Office of the Solicitor General na ipinaubaya na rin sa DFA ang pagsagot sa issue. Tinawag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na fake news ang pagtakas daw ni Duterte sa Hong Kong. Para sa GMA Integrated News. Thank you. Thank you sa GMA News, isa sa mga lehitimong news organization dito sa ating bansa. Ayun, sa malinaw. Parang nakadirig yung sinabi ni Duterte. Nanghihingi na siya ng at least $5 daw. Contribution daw. Pagpagawa daw ng monumento katabi ni Jose Rizal. Si Rizal daw ang hawak libro. Ang kanya raw ganyan. Ayaw ko anong tingin nyo to, kung anong ibig sabihin nun. Okay? At inamin niya, patong-patong kanyang kaso. Pero alam nyo, as of now, katulad ng sinabi ko kayo noong umaga pa, na wala pang malinaw doon sa warrant of arrest talaga eh. Pero ngayon, dalawa ho kasi yung pwedeng mangyari. Warrant of arrest galing sa ICC o warrant of arrest galing sa Philippine Court o Philippine Government. Ayun po yung ating alamin kung ano. Kasi kung yung mga gunita, merong inciting to sedition at iba pang kaso. Kaya sabi nga niya, patong-patong nga yung kaso. Alam ni Duterte, patong-patong talaga ang kanyang kaso at lahat yan may pagkakulong. Yung crime against humanity, talagang kulong yun sa ICC habang nagkakaroon ng trial. Pag napatunayan siya, kulong talaga siya. Pag hindi, papakawalan siya. Ganun naman talaga. Non-bailable po kasi yung kaso. So pag nahuli siya, talaga nakakulong. Dito sa atin, yung inciting to sedition at iba, alam ko yung ibang mga kaso niya bailable maliban kung mayroon pang ibang kaso. So dalawa yung warrant na pwedeng lumabas. Kung ano man yan, nandito na ba o wala pa? Yung sa ICC. Or yung mga warrant na galing mismo sa Philippine authorities kasi nga may mga kaso nakapending na. At alam niya ng kampo ni Duterte. So yun po yun.
So, ang nagpapanik lang naman dito yung mga supporters at followers. Ito, kasi hindi nila alam na yung rule of law. Ang alam nila, si Duterte hindi pwedeng kasuhan. Si Duterte malakas. Si Duterte, ang dating nila, above the law. Hindi pwede. Alam ni Duterte na hindi siya above the law. No one is above the law. Alam niya yan. Abogado yan eh. Okay? Yun lang kanyang mga followers at saka yung mga ibang vlogger dyan na hindi nakakaintindi ng rule of law. Kung magsasalita sila at magtanggol ganun-ganun na lang, puro panlilin lang yon. Ang batas ay batas. Ang warrant of arrest hindi pwedeng pigilan kahit sino. Kahit korte, hindi pwedeng pigilan yan. Ang makakapagbalik lang o makakapagbaliwala sa warrant of arrest ay yung judge o yung korte na nag-issue niyan. Hindi yan pwedeng pakialaman ng ibang korte. Hindi pwedeng pakialaman yan ng ibang hukom, kung ano man tawag. Wala. Kahit ang executive department, ang mga legislator, ang office of the president, at ang mga legislator, Congress at Senate, hindi makikialam at walang pakialam sa court order. Ang court order hindi pwedeng mabalik sa pagmumura, sa pananakot, panlilinlang, o fake news. Never. Huwag niyong paniwalaan niya. So kung meron, abangan natin. Pero iba yun, may nakita nyo. Ganun pa rin ang style ng pananalita ni Duterte. At hindi pa rin mawala na mayroon pa rin nagtitilian at napapalakpakan kapag nagmumura. Yan ang hindi ko maintindihan sa mga Pilipino. Minumura na kayo, palakpakan pa kayo. Minumura na kayo, tawanan pa kayo. Kaya siguro ganyan ang buhay nyo kasi pumapayag kayo na ilang dekada na kayong minumura. Ako hindi na ako papayag dyan. Kaya nga iniwanan ko na siya. Kaya sinuportahan ko lang si Duterte nung siya ay kumakandidato at ng presidente. After noon, hindi na. Kasi wala siyang pagbabago. Hindi sa tumulong sa kasalukuyang gobyerno. Dapat kasi ang nauunang tumutulong sa gobyerno ay yung mga outgoing president o hindi na presidente. Like Duterte. Di ba? Kita nyo si Gloria Macapagal-Arroyo, tahimik na. Si Erap Estrada, tahimik na. Ganun dapat. Kasi nire-respeto nila ang batas at saka yung nakaupong Pangulo at yung mga naghalal sa Pangulo. Dapat ganun. Sa buong mundo, anumang sistema ng gobyerno, federal, parliamentary, or presidential o namang klaseng gobyerno, pagkatapos na bumaba sa pwesto yung kanilang king, presidente o prime minister, tahimik na yun. Sinusuportahan na lang yung incumbent government o pumalit sa kanila. Dito lang naman sa atin, hindi ganun eh. From day one, bumanat na ng bumanat si Duterte. Puro personal, puro pagpabagsak, paghikayat sa mga Pilipino para siraan ang gobyerno. Yan na kailang ginawa. Kaya hindi ko maintindihan kung anong pinanguhugutan eh. Tapos ng kasuhan, dahil sa kanyang mga pinagawa, ang sasabihin ng mga kanyang mga mababaw ang kaligayahan, harassment, pananakot, martial law, dictatorship, at kung ano ng mga paratang kalokohan. Wala kayo nito. Nung kayo ang bumabati ko sa gobyerno, parang okay lang. Kayo ang nambabastos kay Pangulong Marcos at sa mga Pilipino, okay lang. Nung kayo ay babalikan dahil ipinapatupad ang batas kasi ang policy ng gobyernong ito, rule of law. Imbestigahan, pag may ebidensya, kasuhan. Then, korte ang magliti sa korte at korte ang magsasabi kung ano ang kaparusahan. Yun ang rule of law. Hindi kasi sila sanay sa rule of law eh. Puro tukhang double barrel ang kailang ginawa sa 1 dekada o 6 na taon. Maling-mali yung kaya kayo kinakasuhan. So ano ngayon ang problema nyo? Sino ngayon na nakakaintindi na at hindi ng tamang proseso? Aba, di ba? Ang channel na ito ay nakakaintindi ng proseso. Ang hindi nakakaintindi, siguro DDS lang. Siguro saradong isip nyo dahil kayo nalin lang, nabudol, nagpagamit sa mga ampiling above the law. Ampiling sila ang Pangulo. Never mangyari yan. May batas. Law is law. Diba? Yun po yun. Please like and share ng video ito.